Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga kapwa OFW. Ayan, sa ating mga kapwa Konyang dito sa Hong Kong. Ayan, so ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman ng reaction tungkol dito sa nakakalungkot na nangyari or nakakalungkot na balita nitong nakaraang linggo. At yun nga po, meron tayong isang kababayan, isang kapwa Konyang dito sa Hong Kong na kinitil yung kanyang buhay. Ayan. So, hindi ko na babanggitin yung kanyang pangalan. Ayan. Pero isa po siyang Konyang, kapwa natin OFW. At siya po ay 27 years old. Napakabata at napakaganda. Napakaganda. And siya po ay isang ina. Meron siyang 2 anak. At hindi ko lubos maisip kung bakit nagawa niya yung kitilin yung kanyang buhay. So, in-stalk ko yung kanyang Facebook account. And wala akong makitang rason na para kitilin niya yung kanyang buhay. At feeling ko hindi family problem yung cause ng kanyang pagpapakamatay, dahil wala akong makitang mga signs sa kanyang Facebook account na meron siya problema sa pamilya sa Pilipinas. And 1 week ago, 7 days ago, meron akong nabasa dito sa kanyang account na ang sabi niya dito, hindi ko kailangan ipagsabi or ikwento lahat ng kung ano man ang pinagdadaanan ko kung hirap sa buhay, kasi alam ko hindi lahat may intindihan ako kung ba't ako nagkaganon. Minsan, one-sided na nangyayari, kaya magugulat ka na lang, ikaw na yung masama sa kwento without knowing ng side mo. At ang pangit ninyong ang side nyo, wala kasing tuldok. Ayan, ang pangit nyong kabanding, isa lang napatunayan ko, kahit anong ayos mo makisama, may masasabi at masasabi silang masama sa'yo. Sad but true. So, based dito sa kanyang post last week, ay feeling ko meron siyang mga nakasamaan ng loob. Disappointed siya dahil dito sa mga pangyayari dito sa Hong Kong. Kasi itong kababayan nating kinitil niya yung kanyang buhay ay napakaganda pong bata ito at sumasali ito sa mga pageant dito sa Hong Kong. Kasi hindi maiwasan dito sa Hong Kong, merong mga grupo-grupo dito and meron ditong mga activity din na para sa mga Filipino community. Ayan. So, isa ito sa mga contestant dito sa beauty pageant. So, siguro, sabi ko, isa ito sa mga dahilan kung bakit na-disappoint siya. Nagkaroon siya ng depression. Na-depress itong bata na to and hindi siguro niya kinaya. Pero, hindi ko lubos maisip kung gaano ba talaga kalalim ang problema niya hanggang sa humantong na tapusin na yung kanyang buhay, di ba? So, alam nyo, tayong mga OFW, lalo dito sa Hong Kong, di ba? Pumunta tayo dito para sa pamilya natin. Pumunta tayo dito, may goal tayo na baguhin yung pamilya natin, ang buhay ng pamilya natin, bigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, lalo na siya, may 2 siyang anak, puro babae, maliit pa. Eh, dapat, di ba, focus tayo. Itong nangyari dito kay kabayan na to, actually, hindi lang ito first time, marami na nangyari na ganito. It's a lesson learned, it's a wake-up call na pumunta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho, para sa pamilya natin, hindi sa kung ano pa man. Di ba? Okay lang na makipagkaibigan ka, okay lang na sumali ka sa mga grupo-grupo, but then, alamin mo kung hanggang saan lang, kung ano yung limitasyon mo, at dapat maging cautious tayo sa pagpili ng mga magiging kaibigan o sasamahan natin. Kasi hindi natin alam minsan dito sa ibang bansa, yung mga kapwa pa natin Pilipino ang magda-down sa atin. Yung mga kapwa pa natin Pilipino ang sisira sa atin, di ba? So, walang masama na magkipagkaibigan, sumali sa mga grupo-grupo, sa mga kung anong mga aktibidades dito, pero 'di ba, prioritize mo yung pamilya mo, prioritize mo yung goal mo para pagdating ng araw na pag-uwi natin ay masasabi mo naging successful ka dito sa kung ano yung goal mo pagpunta ng ibang bansa, 'di ba? So, ayan no, sa mga kababayan natin diyan, 'di ba? Be responsible and matured enough sa paggawa ng mga desisyon, 'di ba? Sa pagpili ng mga taong sasamahan at pagkakatiwalaan, 'di ba? Or
baka sabi ko isa din cause itong nangyari kay kabayan is baka malay mo nadamay siya dito sa mga utang-utang kasi dito sa Hong Kong legal po ang utang dito. So minsan kakaibiganin kanila, di ba? Friends with benefits, kakaibiganin kanila, tapos gagawin kanila mga co-maker, tapos mandang huli ikaw yung magiging kawawa kasi ikaw yung hahabulin ng mga bangko dito. So be aware po kayo, no? Be aware po na wag talagang sumali sa mga ganyan. And sabi ko nga, precaution is better than cure. Be cautious sa pagpili ng mga taong sasamahan, pagpili ng magiging kaibigan mo dito. Kasi alalahanin ninyo, andito tayo by contract, di ba? Kung by contract, ibig sabihin, yung magiging kaibigan mo dito ay posible na maging contractual friends din, di ba? So be cautious talaga, no? So ayan, sa dito kay kabayan, di ba, nakakahinayang at the young age of 27, pinutol mo yung buhay mo, hindi mo inisip yung mga anak mo, but then hindi natin alam kung ano talaga yung totoong pinagdaanan niya kasi minsan madali lang magsalita, madali lang magbigay ng opinion and advices, pero kung hindi mo talaga naranasan, 'di ba? Hindi mo masasabi. So siguro ako naniwala naman ako, everything happens for a reason. Kung nangyari man yung kakibayan, may purpose si God doon. And sana maging lesson learned din sa mga kapwa natin OFW, lalong-lalo na sa mga konyang dito sa Hong Kong, 'di ba? Na i-grab nyo yung opportunity na nandito kayo, i-grab nyo yung pagkakataon na andito kayo ng pagtrabaho at may tsansa, may posibilidad na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya. Focus kayo doon, di ba? And yung mga iba dyan, ano na lang yan, mga extracurricular na lang yan. Pero by choice, di ba? May choice naman kayo kung salihan nyo or hindi, di ba? But then, bear in mind na ang pagpunta dito is para sa pamilya natin, di ba? And may goal tayo na pag-uwi natin, dala-dala natin yung success na yon, 'di ba? And ayan lang, no? Be cautious, 'di ba? Be cautious sa mga galaw natin dito, sa mga desisyon natin dito, and be matured enough and be responsible enough in making of your decision, 'di ba? In decision making. Importante po talaga 'yan kasi at the end tayo din po ang magiging kawawa. So noon kay kabayan, sad to say, no, na humantong sa ganyan yung buhay mo dito, no? Umalis ka ng bansa na malusog, malakas, masayahin. Kasi masayahin din siya, guys. Kung makikita niyo yung Facebook niya, stock niyo, masayahing bata ito, di ba? Tapos pag uwi mo, nasa kabaong ka na, nasa karton ka na. Sobrang lungkot, lalong-lalo na sa mga anak mo. But then, sana you may have rest and peace. Ayan, kung ano man yung mga hirap na pinagdaanan mo dito sa lupa, sana magiging maayos doon sa pagdating mo sa itaas. And sana, di ba? Sana ay maging lesson learning sa mga kapwa natin OFW yung nangyari sa iyo. So maraming salamat po and God bless everyone.